Tanghali na nga ako nagising mga mare. Nalimutan ko na marami nga pala kaming ganap for today's video. Fiesta nga kasi ng tansa. Kaya ayun, mamaya magsisimba kami kay Tata Usteng. Parang kailangan ng i-reband ng buhok ko Kaya nga lang kasi nagtatatlong isip ako kung magpapareband ba ako. At tignan nyo naman, dun kasi nasira ang buhok ko. Ang dami ko ng ipon dun sa suklay ko. At nagbihis na nga ako mga mare. Tignan nyo naman, hindi na ako naligo. At panigurado, siksikan doon at fiesta nga. Hayaan na lang natin silang umiwas sa amoy ko. Wala nang ligo-ligo to. Ewan ko lang kung may manulak pa sa akin mamaya. At unti-unti ko nang inayusan tong pagmumukha ko. Tignan nyo naman mga mare, hindi talaga ako marunong gumamit nitong eyeliner na to. Pero madalas kapag umaalis ako, ito talaga yung ginagamit ko. Liquid eyeliner, mascara, lipstick. Simple lang naman ako mga mare. Pero kahit ayan yung laging gamit ko, hindi pa rin ako masanay-sanay sa paggamit. Siguro nga kasi dahil bihira lang ako mag-ayos ng mukha. Bihira lang akong maglagay ng mga ganyan sa mukha ko. Kaya siguro hindi pa rin ako sanay. Tignan nyo naman yung mascara ko, namumuo-muo pa. Okay na yan, at least kahit paano nabuhay-buhay naman yung pagmamata ko. At eto nga yung next kong nilagay. Itong mga ginamit ko, hindi to sponsor mga mare Talagang eto lang yung gusto kong gamitin. Pero kung gusto nyo, sige, mag-order na rin kayo sa akin. Punta na lang kayo doon sa TikTok shop ko. Pero sa totoo lang, ang cute ng lipstick na to mga mare. Tignan nyo naman, parang Yossi. Tapos ang gaganda pa ng shade niya. Basta 4 na shade yun tignan nyo na lang. Naku po, nagpaparamdam tong cellphone ko. Basag na yung camera niya sa front cam. Kaya ayan nakikita nyo ba? Mag-order na kasi kayo para mapalitan ko na. Charot! Gamit ko nga pala itong Keramis ni Rosmar. Sabi ko naman sa inyo mga mare, talagang mabisa to. Nakailang bote na nga ako ng ganito Kasi nga hindi ako laging naliligo kapag umalis ako ng bahay. Mag-spray ka lang nitong Keramis niya, okay na. Larga. Ang bango-bango pa nito mga mare, amoy mayaman. Hindi nga mga mare, seryoso. Mabango talaga tong Keramis ni Rosmar. Kahit hindi kayo bumili sa akin, totoo. Mabango siya, promise. Gusto ko nga sana iipit yung buhok ko sa tenga ko, kaya lang mga mare, nakikita yung lapad ng mukha ko, kaya tinago ko na lang muna. Nag-all black nga lang pala ako mga mare para kunwari pa yan. Minaligaw pang bata. Kinuha ko nga lang itong pang mga lakasang kong tsinelas mga mare. At yung pinambili ko nga neto mga mare, kinita ko lang sa iFern. OG ba, all black, para kunwari pa yan. Pak, sang ka dyan? Pak. OG ba, parang tanga. At napansin ko nga mga mare na ang dumi pala ng tsinelas ko. Syempre hindi man ako pwedeng umalis ng ganito, hindi na nga ako naligo. Marumi pa ang tsinelas ko, kaya eto nilinis ko muna. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Diba? Tignan nyo naman mga mare, malinis na siya. Mukha na akong bagong ligo kahit hindi naman talaga. At excited nga tong pamangking ko umalis. Sabi ko sa kanya, wait lang, antayin natin ang driver natin na si Boss Romel. At nagchichismisan pa sila ni Mother Earth. At medyo bad trip nga ako for today's video. Sa likod ako pinasakay mga mare. At ang gusto nga katabi ni Boss Romel, yung pamangking ko, ayaw niya na ako katabi mga mare. Sa'yo na ba to mga mare? Ayaw niya na ba sa akin? Char, small thing. At nagpabili na nga muna ako ng paborito kong Clover Bits mga mare. At gutom na nga ako mga mare. Hindi ko alam kung paano kami makikipagsabayan sa mga tao mamaya, panigurado traffic na. Buti nga dito sa banda sa amin, hindi mo pa makikita yung traffic. Pero mga mare, tignan nyo naman. Pagdating nga namin ng tansa loob, eto na yung dinatnan namin. Napakadaming tao, napakadaming sasakyan. Sala-salabit na, kanya-kanyang diskarte na paano makakapunta at makakauwi. At ang balita ko nga sa pamangking ko, sunod-sunod daw ang misa ngayon. Kaya sunod-sunod din ang pasok ng mga tao. Sabi nga ni Boss Romel, doon na lang sana kami nagpark sa SM. At sa itsura pa lang dito, mga mare, mukha na kaming walang pagpaparkingan. At nakakainis nga itong pamangking ko, nagkakakanta nga ako para hindi ako maboring sa traffic. Tignan nyo naman ang ginawa. Ito naman. Loko-loko to. Oh my God! Wow! Diba? Kaya naman pala pinatay ang tugtog dahil gusto niya siya ang magkakakanta. Mukhang naboring na nga rin sa traffic itong pamangking ko na to. Ayan, lipat pa rin ang lipat. Sige, lipat. Isang oras na nga kami sa traffic mga mare. Ewan ko ba, isang oras mahigit. Tapos ganito yung dadatnan namin. Sarado na siya mga mare. Kaya eto, ikot ulit kami. Balik ulit kami dun sa pinanggalingan namin. Maghahanap nga kami ng parking. Grabe, dito mo talaga makikita ang pagmamahal ng mga tao kay Tata Usteng. Napakadaming tao. Napakadaming gusto siyang puntahan. At eto, nakahanap na nga kami ng parking
parking kaya for the lakad na ang mga person. Mga mare, tignan nyo naman yung mga tao sa lubong-salubungan. At medyo na-stress nga ako very light dito sa daanan dito sa gilid ng school. Naturingang eskwelahan, butas-butas yung daanan. Buti na lang nakita namin at kung hindi, pare-parehas kaming hulog dun sa bangin na yun, sa butas na yun. Diyos mio marimar. Sana naman mapaayos na nila agad yun at pasukan na. Baka may mga estudyante pang mahulog doon. Andito nga rin pala si Bumblebee, Spider-Man, Voltes 5, tsaka si Captain America. At ang dami nga nagpapapicture sa kanila. Pero kami, dumaretso na kami dito sa may simbahan at baka mawalan pa kami ng mauupuan. Nakikita nyo ba yung mga tao, mga mare? Ang daming tao, nakakatuwa. Hindi naman nakakairita dahil hindi naman mainit ang panahon ngayon dito. Kaya hindi naman siya ganong kainit. Kaya okay lang naman. At hindi ko nga alam mga mare kung anong nangyari, bigla na lang akong naiyak. Siguro sa dami na rin ang pinagdadaanan natin araw-araw mga mare, no? Kaya nga nililibang ko yung sarili ko dyan. At ayoko nga pumatak ang luha ko, nakakahiya, ang daming tao. Baka sabihin ano ba yan, ang laki-laking tao, iyakin. Kayo rin ba mga mare, ganon? Pag may mga pinagdadaanan kayo, tapos may time na bigla ka na lang matatahimik. Tapos parang gustong-gustong pumatak ng luha mo, pero pinipigilan mo kaya ang ginagawa mo, nililibang mo yung sarili mo para hindi ka maiyak. At eto na nga mga mare, palabas na si Tata Usteng. Magsisimula na nga ang karakol pero hindi kami makakasama. Kasi nga kami na yung susunod na misa. Grabe mga mare, yung paglabas niya nakakakilabot. Sasabayan pa ng mga kwitis na sunod-sunod na pagputok. Lalo tuloy akong kinalibutan sa mga oras na yan. Lalo akong naiiyak. Tapos sasabayan pa ng mga ganito. Pero sa totoo lang mga mare, pagtapos ng misa, parang gumaan-gaan ka mo yung pakiramdam ko. Feeling ko na solusyonan yung problema ko. Alam nyo ba yon yung mga ganong feeling? Sana lang talaga lahat ng pinag-pray ko matupad. Pero kung hindi, alam ko naman na meron siyang ibang plano para sa akin na mas maganda kaysa sa hinihiling natin, 'di ba? Pumasok na nga kami dito sa loob ng simbahan, mga mare, at nakipagsiksikan na kami. At kung hindi kami makikipagsiksikan, hindi kami makakapasok. Dahil nga sobrang kapal ng tao, mga mare. At eto, naghahanap na nga kami ng mauupuan. Marami pa rin namang bakante, mga mare, at kakasimula pa lang naman ng misa. Ito na yung huling misa. Alas 7 hanggang alas 8 nga ito. Tignan nyo naman yung pamangking ko, tsaka si Mother Earth, nakikinig talaga kay Father. At bumili nga kami ng Tata Usteng. Eto, pinabless na rin namin siya kay Father. Mabuti na lang talaga at nakahabol kami. Dahil sa mga oras nga na yan, pauwi na ata tong si Father. Buti na lang at napansin niya kami. Kaya ayan, biniles niya muna yung mga binili namin. Yung Tata Usteng na dala-dala ni Mother, sa kanya na talaga yan. Binili yan sa kanya ng pamangking ko noon. Dinalangan niya ngayon para ipabless. At bumili siya neto. Etong Black Nazareth na yan, 50 pesos lang yan, mga Gusto mare. Ko rin sanang bumili, kaya lang wala naman akong dalang pera. Naawa nga ako dun sa isang matandang nanghihingi ng barya sa akin kanina. Hindi ko man lang nabigyan kasi nga wala talaga akong dalang pera, mga mare. Cellphone lang ang dala ko, tsaka tubig. Nung oras na lumapit sa akin yung matanda, hindi ko naman to sila kasama, kaya hindi rin ako nakahingi sa kanila ng barya para sana ibigay dun sa matanda. Kaya nga sa mga oras na yan, mga mare, naiisip ko yung matanda. Nahanap ko nga at aabutan ko pa rin sana, kaya lang hindi ko na siya nakita ulit. Nga, pagkatapos ng misa, eto, papasok na ulit si Tata Usteng, pauwi na siya. At pagkatapos nga namin makipagsiksikan palabas, eto, naghanap muna kami ng makakainan. At dito nga kami nakapunta, mga mare, ang sarap na mga pagkain nila, walang talo. Ang ganda rin ng place nila, napakaaliwalas tignan. Tapos ang babait pa ng tao dito. At sa mga oras nga na to, mga mare, inaantay na lang namin itong in-order namin. Tapos eto, nagkukwentuhan kami ni Mother Earth kung saan namin ilalagay si Tata Usteng. Pinag-iisipan nga namin kung saan namin ipupwesto si Tata Usteng. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga alam kung saan ko ilalagay. Si Mother Earth kasi meron na siyang lagayan kung saan niya talaga nilalagay yung mga santo niya. Ako, eto, wala pa. Pinag-iisipan ko pa nga kung saan ko ilalagay. Tingnan nyo naman yung pag-i-itsura ko dyan. Seryosong seryoso. At ang gusto nga namin, yung pagpasok mo ng, ng pintuan, ng main door, nandun si Tata Usteng. Mag-suggest nga kayo, mga mare, kung saan maganda ilagay si Tata Usteng o yung mga santo sa bahay. Sabi ko nga kay Boss Romel, maglagay na lang kami ng altar sa kwarto. Kaya lang ayaw niya, natatakot daw siya. Doon na lang daw sa sinasabi niya. At after 3,335 hours, eto na yung mga order namin, mga mare. Tingnan nyo naman, napakasyala ng plato nila. Ang ganda. Saan kaya nabibili to? At pagkatapos nga namin kumain, mga mare, eto, umuwi na kami agad pero nakakita pa ng baril-barilan tong pamangking ko. Pag uwi ko pa nga ng bahay, eto, ang dami ko pang inasikaso, mga mare. Naglinis ako ng tae, naglaba pa ako, naglinis pa ako ng bahay. Kaya eto, matutulog na ako. Good night. O siya, hanggang dito na lang. Ayun lang.